Talagang summer na. Ano po ba? Kaya't ang panahon po natin ngayon ay madalas madaling mapagod tayo. Pero hindi po tayo mapapagod na purihin ng Panginoon. Amen? Hindi tayo mapapagod na sumamba at magkatipon-tipon lagi na katulad nito na inutos ng Panginoon. Okay po, sa ating pong pagpapatuloy na ating series ni Alpha and Omega, Simulat ang Wakas, at ating verse po ay makikita sa Pahayag 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, na siya ngayon at ang nakaraan, at ang darating ang makapangyarihan sa lahat. Siya po ang Diyos na hindi nagbabago. Yan po ang maganda sa ating Panginoon. Sapagkat siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya anuman ang ginawa niya noon, hihigitan pa dito sa ating panahon at susunod pang panahon sapagkat ang ating Panginoon talaga ay tunay na maaasahan. Okay po? Kaya nga sa pagkakataong ito, muli ko pong binabati ang sino po yung mga nag-moving up dito, mga estudyante. Di po ba? Sino po? Pakitaas ang kamay. Yung mga gumraduate po ng grade 6 o nagpumunta ng grade 7 na, di ba? Mag-high school na. Mga nag-high school na po, palakpakan po natin sila. Dahil po, alam niyo po, yung pinakamalaking sakripisyo na ginawa ng magulang sa kanila. At magpapatuloy po yan. Ano po ba yung mga sakripisyong ginawa ng mga magulang natin para sa inyo at kapakinabangan? Minsan naitanong nyo na ba yung sa sarili nyo? Ano ba yung sakripisyo ng magulang ko para sa akin? Lalong-lalo na po sa mga kabataan. Minsan hindi po nila nakikita yung sakripisyo ng magulang nila. Kapag sila ay nakapagtapos at sila ay nakapaghanap ng trabaho, at nagkaroon ng kanilang mga permanenteng trabaho. Minsan nakikita po ba natin yung sakripisyo nila? Mahalaga po yun. Isang bagay na kung saan nung last week po nalaman natin kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Sino po naniniwala na walang hanggan ng pagmamahal sa iyo ng Diyos? Amen, di ba? Yun po yung message ni Lord. Yung na hindi kayang maarok o sukati ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero yung pag-ibig na yan, ay tunay na isang bagay na dapat natin laging malaman. Dapat lagi natin nasa puso yan. At sa ating po mensahe po ngayong umaga, sa unang pong pagkakataon na lumitaw ang salitang sinubok. Alam niyo po ba yung sinubok? Tested. Na kung saan sa Biblia, sinubok, mayroong isang mag-ama na sinubok. Makikita natin una po ito, mababasa natin sa Book of Genesis 22, chapter 22. Sino po ba yan? Kilala niyo po ba ito? Ito si Abraham at si Isaac. Babasahin niyo po doon kung paano sinubok ng Diyos ang si Abraham ay makikita natin na hindi porket ikaw'y malapit sa Panginoon at naglilingkod ay hindi ka na makakaranas ng sinusubok ka. Minsan sinusubok tayo ng Diyos para sa ikabubuti upang ihayag kung anong nasa loob natin. Alam niyo po bakit mahalaga na tayo nakakaranas sa mga pagsubok o nasusubok ang buhay natin? Kasi po, para malaman natin yung po bang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Diyos ay genuine o totoo ba? Kasi doon po lang natin makikita na totoo talaga ba yung ating pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Kasi doon po nasusubok. At nangyari po yan kila Abraham at Isaac. Alam niyo po ang salitang pagsubok ay hindi po ito kasiyasaya. Di ba po ba? Pag sinabi ko, pagsubok, parang, Pastor, wag mo natin pag-usapan yan. Ayokong makarinig o makaranas ng pagsubok. Hindi po kasiyasiya, pero ito po ay ginagamit ng Panginoon upang lalo natin maunawaan yung pagmamahal o yung bakit may pagsubok sa bawat tao. Maging Kristiyano ka man o hindi, may pagsubok eh. Di po ba? Sinusubok tayo ng Panginoon at pinahihintulutan ng Diyos yan upang makita natin yung bagay na mahalaga, may itinuturo. Kasi po, sa bawat pagsubok pong pinahihintulutan ni Lord, naniniwala po ba kayo na may sinasabi sa atin si Lord? May layunin po yung pagsubok, lalo na po sa mga Kristiyano. Hindi lang po ibinigay sa isang Kristiyano yung pagsubok para lang tayo pahirapan, para lang tayo magtiis, magdusa. Hindi po. Meron po itong kaakibat na laging may layunin or purpose si Lord sa pagsubok na yan. Ano po? Yan po yung sinasabi po sa Santiago 1:2 hanggang 4. Sabi po dito, mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok
sapagkat alam ninyo ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagdudulot ng katatagan. Kaya dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang maging ganap at wala namang pagkukulang ang buhay ninyo. Ibig sabihin, kapag po tayo dumaranas ng pagsubok, magagalak ka. Bilang isang mananampalataya, medyo nararanasan natin yan. Di ba? Pag tayo ay mananampalataya, talagang nagkakaroon tayo ng kagalakan in spite tayo yung dumaranas ng pagsubok. Kaya minsan, napagkakamalan tayo may mga di ba? May mga something daw. Bakit? Dumaranas ka na ng pagsubok, may hinaharap ka ng mga problema sa buhay, pero nakangiti ka pa rin. Masaya ka pa rin. May kagalakan dito. Kasi yun po ang sinasabi ng Panginoon. Yung pagsubok o nasusubok ang buhay mo, lalong tumatatag ang ating pananampalataya. Sapagkat nagbubunga ito ng pagtitiis at nagkakaroon tayo ng kaganapan sa buhay. Anong kaganapan? Ito po yung ganap na buhay na kung saan lahat ng parte ng buhay mo ay nakasettle lang. Yung parang nakatama lang, talagang lang talaga. Yun po ang ganap na buhay. Yung wala kang iisipin sa lahat ng aspeto mo. At sa pangyayari po ng pagsubok, diyan po tayo hinuhubog ng Panginoon. Alam niyo po ba? Diyan po tayo hinuhubog ng Panginoon at din sa pagsubok, nararanasan natin ang pagpapala na higit pa sa yaman. Minsan pag ang pagsubok, kaya minsan, gusto ko ng pagsubok kasi may blessing. Alam niyo po ba, higit pa sa blessing materially ibinibigay ng pagsubok? Yan po ang nangyari kay Abraham at kay Isaac. Yan po ang mensahe natin ngayong umaga. Kung nasaan sa kwento nila, makikita natin yung pagsubok na yan, hindi po basta-basta yung nangyari kay Abraham at Isaac. At ang pagsubok na yan, nagbigay sa atin ng pagpapala, maging sa atin. At dapat tayo magsaya sa gitna ng ating pagsubok sapagkat patunay ng ating pananampalataya ay totoo. Yan po ang sinasabi sa unang Pedro 1:6-7. Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan upang masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo katulad ng ginto. Sinusubok ito sa apoy upang malaman kung tunay o hindi. Ngunit mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nasisira. Kaya kapag napatunayan tunay ang pananampalataya nyo, pupurihin kayo at pararangalan pagdating ni Jesucristo. Ano po yung gantimpala? Higit pa sa kayamanan ng mundong ito. Pag nakaharap na natin ang Panginoon, ikararangal po tayo. Yan ang kagandahan sa Panginoon. Yung ating pagtitiis sa pagsubok na ating nararanasan dito sa mundong ito, may kapalit na higit pa dito sa yaman ng mundong ito. Yung ikarangal ka ng Panginoon, ibig sabihin, makakasama mo ang Panginoon at hindi lang makakasama po for eternity. Kung nasaan ang Panginoon, nandun ka rin. Sabi ng Panginoon yun. Kaya mahalaga po na maintindihan natin kung bakit sa kabila ng iba't ibang klase ng pagsubok, iba't ibang pagsubok panandalian lang po, hindi ito mag-i-stay. Kaya pag tayo may pagsubok, isipin natin na ang pagsubok na ito ay hindi magtatagal. At sinabi nga sa ibang salin nga, ito po ibinigay sa atin na kaya natin. Na hindi lalampas sa kakayahan mo. Kaya pag may pagsubok, ibig sabihin malalampasan mo. At higit sa lahat, dito mapapakita na ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon ay totoo. Ano po? Ang Diyos ay tunay na tapat, inaayos niya ang kanyang pagsubok para sa atin, hindi niya tayo papayagan na masubok na higit sa ating kakayahan. Yun po ang sabi dito sa 1 Corinto 10:13. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayang subukin na higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan ninyo ito. Alam niyo po ba? Kung may pagsubok ka ngayon, gusto na malaman natin lahat. Ang sabi dito, balikan natin. Kapag kayo dumaranas ng pagsubok, gagawa siya ng paraan. Sino gagawa ng paraan? Ang Diyos. Yun po ang katunayan. Kaya po tayo nahihirapan minsan sa pagsubok. Ayaw natin isama si Lord. Kaya ko to. Ang galing ako, matalino ako, malakas ako, may kakayahan ako. Kaya at the end of the day, hirap na hirap. Ba't ganito pagsubok? Pero kung malinaw na sinasabi ng Panginoon, pinaintulutan ko yung pagsubok niyan, I will provide kung anong solusyon yan.
Ang minsan lang kapag may pagsubok tayo, hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi tayo nagbibigay ng dahilan upang lalo tayong dumikit sa Panginoon, manalangit at humingi ng advice o mga kailangan gawin natin. Ang nangyayari pag tayo may pagsubok, ayoko na mag-church. Ayoko na magbasa ng Bible. Ayoko na ganito ba ang buhay Kristiyano, may pagsubok? Sino po dito ang di nawawalan ng pagsubok? Maging Kristiyano ka man o hindi, may pagsubok. Tama po ba? Ang kakaibahan ng mga mananampalataya, magkaroon ng pagsubok, alam mong tutulungan ka ng Diyos. Alam mo na kasama mo ang Panginoon. Alam mo magtatagumpay ka dahil ang kasama mo hindi lang magbibigay ng solusyon, dahil ang kasama mo ay ang bandera ng tagumpay, ang Panginoon. Amen? Kaya pag minsan tayo sumaganap ng pagsubok, hindi para pahirapan ka ng Diyos, upang lalo mong makilala ang Panginoon, upang makita mo na may kasama ka na ang Diyos ay buhay na kayang tumulong sa iyo sa panahon lalo ng pagsubok. Yung po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung dumaranas kayo, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan ninyo ito. Kaya makita po natin, sino ba dito ang walang... Lahat tayo makakaranas ng pagsubok. Ang mahirap pa dito, yung medyo malalim na pagsubok, yung parang, kaya ko pa bang tumayo pag ako'y nadapa sa pagsubok na ito? Naranasan po yan mismo ni Abraham sa pamamagitan po ng kanyang anak. Kaya makita po natin yung mensahe po natin last week kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, na talaga hindi kayang sukatin, hindi kayang arukin. Ang tanong naman sa atin ng Panginoon, mahal mo ba siya? Kung naalaman na natin yung pagmamahal ng Panginoon, na every time tayo magkakaroon ng pagsubok, nakahanda siyang tumulong, nakahanda siyang magbigay ng tagumpay sa iyo, in return, paano na? Kung minahal ka ng Panginoon na everlasting love, tanong sa iyo ng Panginoon ngayong umaga, mahal mo ba siya? Parang natahimik kayo. Yan po ang mensahe ngayon ng ating Panginoon. Mahal mo ba ang Diyos o do you love God? Tanong po sa ating lahat yan. Bakit po? Ito po yung makikita sa Juan 21:15. Pagkatapos sila mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako na higit sa mga ito? Noong panahon na po ito, nabuhay na muli ang ating Panginoon. At nagpakita siya sa 7 alagad na kung saan nangingisda. At marami sila nahuli. At sabi ng Panginoon, mga nahuli niyo, kumain tayo. Nagsalo-salo sila. Ayan ang sinabi ng Panginoon dito, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako na higit sa mga ito? Sa lahat ng nakikita niyang pagpapala. Sa lahat ng nakita, ano yung nakita natin? Yung mas mahal mo ba ako sa lahat ng yaman ng mundong ito? Parang yun ang sinabi ng Panginoon kay Simon Pedro. Pero sumangot si Pedro, Opo Panginoon, alam niyo po mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga batang tupa. Kung babasahin niyo po yung baba, nakatatlong tanong po siya. Talaga bang mahal mo ako? Kung talagang mahal mo ako, alagaan mo yung mga tupa ko. Kanina, batang tupa. Ngayon, mga tupa ko. At nakita pa doon, tinanong na naman siya. Mahal mo ba ako? Panginoon, mahal kita. At sinabi ng Panginoon, pinaliwanag sa kanya, kung mahal mo ako, nagdadaan ka ng pagtitiis at pagsubok sa pagmamahal mong yan. Alam niyo po yung pagmamahal natin sa Panginoon, hindi, madaling sabihin, hindi po ba? Katulad yung sinasabi nga sa Marcos 12:29-31 na mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, lakas. At ibigin mo rin ang kapwa mo. Ang dali natin sabihin. Pero pag nadun sa aktual na, doon tayo nagkakaproblema. Yung nadun ka na sa sitwasyon, ang hirap ng mahalin. Di po ba? Yung mahalin mo ang iyong kaaway. Ang hirap na no? Yung mahalin mo yung sarili mo na lagi mong siya yung nangunguna, siya yung nasusunod ng hirap Kaya yung pagmamahal na yan, merong sakripisyo, merong pong kailangang gawin na pagtitiis sa pagmamahal natin sa Panginoon. At nangyari po yan sa ating Panginoong si Diyos Ama, na hindi basta-basta yung pagmamahal niya. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya po, number 1, basayo ang Panginoon. Madali ni sabihin, mahal ko ang Panginoon. Ang tanong, number 1 ba talaga? Kasi kung number 1 siya, sino dapat na nasusunod? Ano po? Parang tahimik masyado, seryoso. Kasi po,
Alam niyo po, sa pagsunod natin sa Panginoon, kung talagang mahal natin ang Panginoon, ang unang-una dapat ginagawa natin, ang pagsunod. Ang pagsunod. Bakit po? Ito po yung pag-uusapan natin, yung mensahe ng Panginoon. Kung bakit mahalaga ang pagmamahal mo, talagang mahal mo ang Panginoon, kailangan may pagsunod kung talagang mahal mo ang Panginoon. Ito po yung sa Genesis 22, 1-2. Dumating ang panahon na sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon niya. Pagkatapos sabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat ko sa bundok na ituturo ko sa iyo at iaalay mo sa akin bilang handog na sinunog. Alam niyo po ba, unang-unang ipinakita rito yung pag-ibig ng ama at anak sa pamamagitan po ni Abraham at Isaac. Dito po sa Genesis na to. Ipinakita yung kung gaano kamahal ni Abraham si Isaac. At ipinakita rin po, kung babasahin niyo po yung chapter 21 and 22. Di ba, ang tagal naghintay ni Abraham, kaya nga nagkaroon siya ng anak sa iba, si Ismael, kay Hagar. Kasi parang, wala na yata yung sinasabing pangako ng Panginoon. Pero nangako ang Panginoon, hindi kay Hagar, kundi kay Sarah. Na yung magiging anak mo kay Sarah, yan ko yung aking pangako. Pero dumating sa point, 25 years old na si Isaac nang i-offer niya. Dali mo si Isaac, malaki na eh. Di po ba? Pwede naman sabihin ni Abraham, Lord naman. Pwede naman si Ismael na lang, di ba? Hindi naman manggagaling dyan yung aking pangako mo. Pwede naman eh. Susunod ako, pero kay Ismael na lang. At isa pa rito, yung kanyang pagdadalan, 50 miles. 50 milya. Ang layo. Pwede naman, Lord, ito na sa tapat ng para malapit-lapit lang. Pero dahil mahal ni Abraham ang Diyos, kahit gaano kalayo yan, pupunta ako, susunod ako. Sino po kaya dito, mga magulang, pakitaas ang kamay? Pakitaas ang kamay. Kung kayo po kaya ang nasa sitwasyon ni Abraham, susunod kayo? Ang hirap, di po ba? Di bali ko ang anak mo, 7. 6, okay, sige, isa. Iisang anak lang. Nag-iisa. At 25 years ang lumipas. Ibig sabihin, Lord, sana sanggol pa? Sinabi mo na. Di po ba? Para wala na yung attachment. 25 years eh. Pero yung may malayo-layo na yung bigat sa akin kasi meron ng attachment, meron ng pagsasama na kayo. At hindi pa ganun. Bakit? Pwede niyang ang kanyang asawa, hindi niyo napansin? Bakit hindi sinabi kay Sarah? Kasi alam mo magagalit si Sarah. Di ba? Sino mga magulang babae dito? Di po ba? Hindi. Pag anak na pinag-uusapan, ibang klase. Patay kung patay. Di po ba? Sinong gumalaw? Hindi ko nga pinadadapuin yan sa langaw, sa lamok, tapos i-offer ko. Pero dahil mahal ni Abraham, hindi niya sinabi. Kasi pag sinabi, patay tayo. Anong sinasabi mo? Susunod, i-offer mo yung anak natin. Nag-iisang anak, uniko iho yan. Gaganunin mo. Nakita natin, bakit nagawa ni Abraham? Yung pagsunod dahil sa pagmamahal niya sa Diyos. Ganon ang pag-ibig ni Abraham sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama. Hindi lumilimit. Lord, walang ganon duda. Ganon po ba ang pagmamahal natin sa Panginoon? Kung ano lang yung gusto mo, yun lang gagawin mong pagsunod. Di ba? Hindi nyo namamalayan sa atin yung bilang isang Kristiyano. Lord, yung gusto mo lang, yun ang gusto ko, yun ang pwede ko ibigay sa'yo. Pero itong pinakamahalaga, Lord, baka pwede iba na lang. Hindi nyo napapansin yun. Madali tayong magsumunod kapag ang isang bagay gusto natin. Pero hindi nyo namamalayan yung mga ayaw nating gawin, yun ang pinagagawa ni Lord. Hindi nyo napapansin yung sino mga kalalakihan. Di ba sa mga kalalakihan, Lord naman, sa akin nga, Lord naman, bata pa ako, may vision na ako, bakit patatanggal mo? Hindi ko pa nga kilala sa misis ko, vision na to, ba't ganon? Di ba?
Kung ayaw ni Lord, yung ayaw mong patanggal sa'yo ni Lord, ang hirap gawin. Di ba, mga kababaihan? Kung ayaw mong gawin, nahirap gawin mo, yun ang pinaalis sa'yo ni Lord. Sabi sa'yo ni Lord, tanggalin mo na yung pagiging marites mo, ha? Lord naman, masaya ako dito. Lagi kong nasa kapitbahay. Lalagay ko nasa labas. Alam ko yung nangyayari sa paligid namin. Pero sabi ni Lord, tanggalin mo yan. Ang hirap, di po ba? Lalo na kung ang mga kababaihan, diba? Maraming bagay ang hirap natin gawin, lalo po sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero si Abraham, yung pinaka-espesyal sa buhay niya, ibinigay niya. Tayo po lahat. Ano po ba yung espesyal sa atin na gustong kunin sa iyo ni Lord? Kaya mo ibigay kay Lord? Kaya nyo? Dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Ako po dumating sa point, ayaw ko talaga ibigay ang bisyo ko. Kasi alam ko po, hindi ako sasaya. Di ba? Kasi mga kalalakihan, di po ba? Kala natin, pag ang isang kalalakihan ay walang bisyo, malungkot ang buhay. Yung walang kagana-gana. Doon po, yun po ang fear ko. Parang hindi yata magiging masaya buhay pag ganun. Parang kulang ang buhay ng isang lalaki. Kaya minsan nga, pag sinabihan ka ng wala kang bisyo, meron pa bang taong ganyan? Ano ka, alien? Ganyan po talaga ang sinasabi ng iba. Kasi nga, akala nila, yung pinahalagahan din ng mundo ay yun ang magpapasaya sa'yo. At nangyari kay Abraham yun, hindi bisyo pinakukuha sa kanya, anak niya, na binigay ng Diyos sa kanya. Bakit po ba? Bakit ang pagsunod ay katibayan ng pag-ibig? Dahil ang pagsunod ay tanda ng ating pagmamahal sa Diyos. Ganon kamahal ni Abraham ang ating Diyos Ama kung bakit kahit si Isaac hindi niya pinagdudahan na ibigay sa Panginoon ang pagsunod. Bakit po sa 1:14-15? Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Ito po yung malinaw. O tatanungin ko po kayo ulit, sino po ang mahal ng Diyos? Ha? Parang kumonte, kanina, ang dami ako, Lord, mahal ko si Lord. Yung pinag-usapan na, kung sino nagmamahal sa Panginoon, susunod, doon na tayo nagka-problema. Di po ba? Basta mahal ko si Lord. Pero ang pagsunod, pag-usapan natin, Pastor yan, baka pwede maglagay-lagay tayo dyan. Ano? Hindi po ganon. Bakit? Kasi po, kung mahal natin ang Diyos, kailangan natin sumunod at huwag po tayo makipaglaro. Minsan po ang pagsunod natin, sinabi ko kanina, joke-joke lang. Hindi tayo seryoso. Alam niyo po, si Lord kung nagmahal, seryoso siya. Bakit? Ibinigay niya kanyang kambuktong na anak. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, for God so loved the world, He gave His begotten Son. Seryoso ang Diyos Ama. Tayo po kaya kung magmahal sa Panginoon, seryoso? Kasi si Lord seryoso. Seryoso siyang pagpalain ka. Seryoso siyang makasama ka sa kabilang buhay. Seryoso kang namnamin mo lahat ng bagay na higit dito sa mundong ito. Tayo kaya seryoso sa pagmamahal sa Diyos. At ang ating pagsunod sa utos niya, alam niyo po ba bakit hindi magiging mahirap ang pagsunod sa utos ng Panginoon? Kanina, di ba? Siya pa rin ang gagawa upang tayo sa pagsubok ay magtagumpay. Pag siya po ay nag-uutos, tutulong siya. Tutulungan niya tayo upang makasunod tayo. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya, minsan kasi bakit tayo nahihirapang sumunod? Kasi yung nasa natin ng laman at gusto natin yung gusto nating masunod. Kasi once na gusto mo sumunod sa Diyos, hindi yung gusto mo ang masusunod, kundi ang gusto ng Diyos. Bakit? Ang tutulong po kasi sa atin ay banal na Espiritu. Walang iba. Ano po sabi sa 1:14-16-17? At hihiling ko sa Ama na bigyan kayo ng isang patnubay na sa inyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan, hindi siya matatanggap ng mundo dahil hindi siya nakikita o makikilala ng mga ito. Ngunit kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at siya isa sa inyo. Alam niyo po ba kung pamahalin ang Diyos, kailangan natin lumago ng paglapit sa Kanya. Alam niyo po ba kaya tayo nahihirapan sumunod, ang layo natin sa Diyos. Hindi natin alam yung katotohanan. Ano ba yung gusto ng Diyos? Ang gusto natin yung gusto mo lang eh. Kaya nga nung namatay si Jesu Kristo at muli nabuhay para sa atin,
Ang pinatay niya sa atin yung ating pagiging makasarili. Pinatay niya sa atin yung gusto natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, you must take up your cross and follow me. Ano yun? Lahat ng pagtitiis mo, hindi para sa iyo, kundi para sa Diyos. Kaya nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon. Hindi natin ginagamit ang banal na Espiritu, ang katotohanan, ang salita ng Diyos upang makasunod tayo. Minsan sumusunod tayo dahil gusto mo, dahil sa sarili mo. Kaya ba't ganoon sumusunod ako? Hindi mo naman sinunod ng Diyos, sinunod mo yung gusto mo lang eh. Kaya si Abraham na sinabi ng Diyos, i-offer mo sa akin ang iyong Isaac. Nagsabi ba siya na kung ano-ano? Kasi nga, bakit? Dahil yung pagmamahal niya ay pagpapakita na sumusunod siya sa Diyos at hindi siya nag-aalinlangan. Lord naman, baka anong mangyari? Basta sumunod lang siya. Bakit? Sa pagmamahal niya sa Panginoon. At alam niya, yung ginagawa ng Panginoon hindi makakasama sa kanya. Ganon ang pagmamahal ni Abraham sa ating Panginoon. Ang pangako ng pagmamahal sa Diyos ay pagsunod higit na mapalapit sa Diyos. Kaya nga tinawag si Abraham, the fathers of faith. Naging itinuring siyang matuwid dahil sa kanyang pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. At ang pagsunod ay ang pagiging malapit sa Diyos. Kaya pag tayo lumalapit sa Diyos, sumusunod, yung napapansin, lumalapit tayo ng lumalapit sa Panginoon. Kailangan si Jonah. Di po ba? Siya yung ayaw sumunod sa Diyos. Kasi ayaw niya sumunod eh. Simple lang, di ba? Kapag sumusunod ka sa Diyos, hindi ka mapalapit sa Diyos. Lalapit at lalapit ka. Kasi nga may pinagagawa siya sa iyo eh. Sino dito mga kabataan? Taas ang kamay. Ba't tayo magtaas? May libre kayong candy mamaya. Di ba pag may pinagagawa sa inyo ang magulang nyo at hindi nyo sinusunod, lumalapit kayo sa magulang nyo? Madalas nga wait. Wait lang po. Hindi pa ako tapos dito. Magcha-champion na ako sa laro. Ayaw natin lumapit sa Panginoon, ayaw sa ating magulang, ayaw natin sumunod. Di po ba? Pero pag sumusunod ka sa iyong magulang, lumalapit ka, Nay, ano po ba yung pinagagawa niyo? Tay, ano po ba yung pinasusunod niyo sa akin? Ganon din sa atin sa Panginoon. Kaya tayo nakakasunod dahil may malapit tayong relasyon sa Panginoon. Ganon si Abraham, kasi nga mayroon siyang malapit na ugnayan sa ating Panginoon. Yung pagsunod, hindi big deal sa Kanya. Kaya alam niyo mga kabataan, big deal sa inyong pagsunod. Bakit? Tanungin ko kayo, mahal na mahal niyo talaga magulang niyo? Oo naman, pastor, magulang ko yun eh. Bakit pag inutusan kayo, ang dami yung dabog? Kasi susunod ako, sige, pengin pera muna. Di ba? Sino mga ganon? Kailangan may kapalit muna. Pero alam niyo po ba, dahil pag mahal niyo isang tao, lalo ang Diyos, hindi niyo mahalin ang magulang niyo, hindi niyo pwede mahalin yung nagbibigay sa inyo ng sakripisyo. Kaya po ang pagmamahal, ang pagsunod, ang pagiging malapit sa Diyos. Ano sabi sa 1:14-21? Ang sinuman tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siya nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin, imamahal din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipakikilala ko ang aking sarili sa Kanya. Tanungin ko po kayo, ano pinagagawa sa inyo ng Diyos ngayon? Minsan nagtanong ba kayo sa prayer niyo, Lord, ano po yung pinagagawa niyo? O kaya ang prayer natin, lagi tayong hingin, Lord, bigyan niyo ako ng ganito. Lord, Lord, minsan naitanong niyo po ba, Lord, ano po ba yung layunin at pinagagawa niyo sa buhay ko? Kasi si Abraham, nung sumunod siya sa Panginoon, alam niya na may layunin ng Diyos sa pagsunod niya. Alam niyo po, pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, doon yung nakikita na may purpose ang buhay niyo. May layunin. Alam niyo po ba bakit mahalaga? Isa sa mga Bible verse ang matatakot kapag binasa mo lahat ng mananampalataya. Alam niyo po yon? Alam niyo po yon? Ito po yon. May isa sabi nga, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po ako. Ano sabi ng Panginoon? Hindi kita kilala. Ang kilala ko lang, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ito, medyo masakit to, pero katotohanan. We're claiming to be Christian, pero hindi naman talaga tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang masakit na marinig. Pagkaharap mo ng Panginoon, Lord, di ba papasok ako dito sa piging, sa kasalan?
Ay, hindi ka invited. Bakit? Hindi ka kilala. Hindi ka naman nakaliste, oh. Sorry. Di ba ang sakit? We're claiming to be Christian, pero hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Masakit po yun. Kung talagang mahal natin ang Panginoon at sumusunod tayo sa Panginoon, lumalapit at malapit tayo sa Diyos. Tayo pag lumalapit lang kapag may kailangan. Tayo lumalapit lang kapag last chance na lang, sinaling huling pag-asa mo, tsaka lang tayo lalapit sa Diyos. No choice na, wala na akong malapitan. Ikaw na lang, Lord. Masakit, pero nasasaktan po ang ating Panginoon. Pag gano'n ang ating pagdududa, pag gano'n ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, ang nagmamahal, nagtitiwala tayo sa Diyos mula sa ating alin? Pananampalataya. Hindi ka makakasunod sa Panginoon kung hindi ka nananampalataya. At minamahal mo ang Panginoon, susunod ka dahil mahal mo ang Diyos kaya nananampalataya ka. Yan po si Abraham. Kaya sinabi ko nga si Abraham, naging matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ano sabi dito sa Genesis 22:6-8? Pagpatuloy po natin yung nangyari po noon. Ipinabasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog. At siya nagdala ng itak at sulo. Habang naglalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama, sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong, ngunit nasaan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos mismo magbibigay sa atin ng tupang ihahandog at magpatuloy sila sa paglalakad. Alam niyo po ba, dapat tayo magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Alam niyo po ba, hindi pwedeng paghiwalayin ng pananampalataya at nagtitiwala. Kaya nga nananampalataya kasi nagtitiwala ka eh. Di po ba? Yung pananampalataya ni Abraham ang ginamit niya upang makita ang Diyos na kilala niya. Alam niyo po ba, ang pananampalataya natin nagpapakita kung gaano mo kakilala ang Diyos. Totoo po yan. Kaya si Abraham na sinabi, Ama, bakit po may dala tayong kahoy? Kasi magkakaroon ng sacrifice eh. Wala yung ating isa-sacrifice. Sabi dito, huwag kang mag-alala, magbibigay ang Diyos. Pero ang sabi ni Lord, di ba, ihandog niya sa Isaac? Pero yung pananampalataya ni Abraham, ang nag-uudok sa kanya na si Lord mismo ang magbibigay ng tamang offering para doon sa ating Panginoon. Ganon din po sa atin. Yung ating pananampalataya, minsan na nagbibigay sa atin upang maunawaan natin yung mga bagay na hindi natin nakikita. Pero dahil kilala mo ang Diyos, ikaw ay mananampalataya at susunod ka sa Diyos. Di po ba? Halimbawa na lang, ba't tayo nandito ngayon? Bakit ka nagpupuri kahit mainit? Kahit malayo ka, namamasahe ka. Kahit ang sarap pang matulog, gigising ka. Bakit niyo po natin ginagawa? Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung magdala ako dito, sabihin ko lang dito, sa mga 200 na katao, magbibigay ko ng tigi 1,000. Baka hindi lang, mapuno ito eh. Di po ba? Pero dahil pumunta tayo dito sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, tama po ba? Na kahit walang pera, na kahit magtitiis ka, na kahit Lord, bigay ko na lahat. Kasi bakit? Sumasampalataya kasi ako sa iyo. Kahit hindi ko makikita, na pag-uwi ko, hindi pa ako nakapagluluto, pero may makakain ng pamilya ko. Na kahit yung pamasahe lang ang aking dala, pag-uwi ko, alam ko na bibigyan niyo ako na higit pa. Di po ba? Dahil sa pananampalataya. Na kahit may sakit ka noong mahabang panahon dahil sumasampalataya ka, na alam mo, pagagalingin ka ng Panginoon. Na alam mo, nasira ang relasyon mo, may kaaway ka, o sa isang trabaho, may problema ka sa boss mo. Pero dahil nananampalataya ka, na darating ang panahon, magkakaayos kayo. Dahil sumasampalataya ka. Ganyan si Abraham, Lord, i-offer ko sa iyo to, pero nananampalataya ako. You will provide. Alam niyo po ba, bago sila umakyat, yung kanya mga tauhan, maiwan kayo dyan, ha? Bakit? Babalik kami ni Isaac. Ibig sabihin, yung faith niya ang nagdidikta na hindi mai-offer sa Isaac.
Tayo, sabi ni Lord, i-offer niyo sa akin yung panahon niyo. I-offer niyo sa akin yung trabaho niyo. I-offer niyo sa akin yung relasyon niyo. Lord, baka hindi ako maging masaya eh. Baka lalo akong maghirap, Lord. Baka hindi na ako, alam niyo, pag oras ko, ibibigay ko sa iyo. Lord naman, baka maging kaawa-awa ako. Pero hindi. Kapag yan ay may pananampalataya ka, kahit inong i-offer mo kay Lord, alam mo ibibigay ni Lord, higit pa sa in-offer mo para sa Kanya. Ganon si Lord. Amen? Ganon si Lord. Kaya nga, yan po nangyari kay Isaac, kay Abraham eh. Ganyan po ang nangyari. Dahil, alam niyo po ba, kung walang pananampalataya, wala kang pagsunod. At kung wala kang pagsunod, wala kang pananampalataya. Kaya nga sumusunod ka dahil sumasampalataya ka eh. Kaya pag tayo'y nagnanampalataya sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka susunod. Kasi yan po ay kasunod ng ating faith with the Lord. Kaya gano'n si Abraham, bakit siya sumunod ka agad? Kasi nga siya'y nananampalataya. Yung pananampalataya niya ay totoo, tunay, hindi peke. Kasi yung pananampalataya niya, mayroong resulta ng pagsunod. At ang pagsunod na yan, hindi lang basta-basta. Bakit? Agad-agad. Alam niyo po ba ang pagsunod na delay? Disobedience din po ba yun? Lord, pag-iisipan ko muna. Bigyan mo ako ng 3 months para kung susunod ako. Disobedience na po yun. Ano po sinabi ni Abraham? Lord, sige, ngayon din. Saan po ba yun? Doon po sa Mount Moriah. Sige, punta tayo, 15 minutes. Sige, okay lang po. Walang delay. Dito, usapan 10 o'clock eh. Joke lang ba? Baka may usapan 10 o'clock tapos oras dumarating? Delay. Bakit? Kasi nga, alam niyo po ba yung pagmamahal natin dapat hindi basta-basta. Kasi Lord, ang pagmamahal iba. Yung pagsunod din dapat hindi din basta-basta. Kasi ang ating pananampalataya ay nagbibigay ng gantimpala. Ang sabi dito sa Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, walang sino man ang makapagbibigay lugod sa Diyos. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Kanya, dapat maniwalang may Diyos. At binibigyan niya ng gantimpala ang mga taong umahanap sa Kanya. Kaya po yung faith na yan maipapakita po ng Diyos yung layunin niya sa buhay natin. Hindi niyo po ba naalala niyo? Kaya karamihan sa mga taong nagpapakamatay, hindi alam ang layunin sa buhay. Wala namang faith yan Wala silang pananampalataya sa Diyos. Kaya nakakalungkot sa isang tao mamatay na hindi niya alam ang layunin ng Diyos sa kanya. Kasi kaya tayo binuhay ng Diyos, may layunin siya. May layunin siya. Kaya tanong mo sa tabi mo, bakit ka pabuhay? Hindi para lang, sige, pa-enjoy ko, anong taon na ako ma-enjoy. Hindi, may layunin pa rin sa iyo ang Diyos. Kaya yung faith na yan, lalo nagpapakita sa atin na tayo ay nakakalakad sa layunin ng Diyos, yung faith na yan. Kasi yung faith natin, minsan gusto lang natin yung mga material things Alam niyo po ba yung gantimpala ng faith? Yan yung hindi kayang bilhin ng pera. Sige nga, sino pwedeng bumili ng kapayapaan? Pwede, panandalian. Kaligayahan, panandalian din. Di ba? Iba, nagbibisyo, ginagamit ang pera sa sugal para maging At the end of the day, ano nangyayari? Malungkot pa rin. Kaya maghahanap na naman ng ibang bisyo, maghahanap na ng ibang kaligayahan. Minsan naman, yung kanilang kapayapaan nasa pera, biglang nagkaroon ng problema, nagkaroon ng gera, yung investment patay. Asan ang kapayapaan? Wala na. Kaya makikita natin yung isang bagay na pinakamahalaga sa isang tao ay ang pananampalataya. Ano naman yung mga magulang? Kaya napakagandang heritage o pamana sa ating mga anak. Ano po yun? Pananampalataya. Kasi kahit wala ka na, alam mo, nasa kapayapaan ka dahil yung angkan hanggang ilang henerasyon may pananampalataya sa Diyos. Mahirap nga kayo. Ang dami pinamana ng mga magulang. Anak, ito pamana ko sa iyo. Ito rin. Hindi ka pa namamatay, nagkakagulo na Nagpapatayan na sa mana Di po ba? Nagbigay ba ng kapayapaan sa iyo? Baka hindi mo pa oras mamatay, gusto mo na mamatay, nag-aaway na Ganyan po nangyayari. Kaya yung pananampalataya natin ay nagbibigay ng gantimpala, hindi lang basta-basta. Alam niyo, si Abraham ay hindi nag-alinlangan sa kawalan ng pananampalataya, kundi lalo pang lumakas
Yung pananampalataya nga nung sinubok siya ng Panginoon. Kaya pag tayo may sinusubok sa atin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Bakit? Lalong mararanasan ng tagumpay at pagpapala mula sa Diyos. Di po ba? Ayaw nga, minsan po, sabi ko, Lord, sana lumago yung pagmamahal ko sa kapwa ko. I pray na sana yung pagmamahal mo meron ka, meron din ako. Sabi ko, Lord, bakit kinabukasan may kaaway ako? Sino nakaranas ng ganon? Lord naman, kaya, hindi napapansin? Yung pagsubok na yan, ginagamit ni Lord, yung pananampalataya mo sa lahat ng pagsubok na yan upang baguhin tayo. Di ba sabi mo, gusto mo ng pagmamahal, mahalin mo yung kaaway mo. Hindi natin napapansin yon. Yung ating mga hinaharap na pagsubok, meron yung paghubog sa ating buhay, sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya minsan, ayaw natin ng mga yung mga toxic people. Sino nilatawag na, ayaw ko magsabi na toxic. Gusto ko yung mga mahirap lang mahalin. Di ba? Ayaw natin yan. Pero bakit gano'n? Sa lugar ng tahanan, meron tayo yan eh. Di ba? Minsan yung ating anak, ating asawa, mahirap mahalin. Pero dahil may pananampalataya ka sa Panginoon, nagbibigay yan ng mga gantimpala. Anong gantimpala? Lalo mo rin siyang minamahal katulad ng pagmamahal ng Diyos. Kaya yung pananampalataya na yan, katulad ni Abraham, ay nagbigay ng pag-asa sa kanya. Ano sabi din sa Roma 4:19-21? Mag-iisang taong gulang na siya noon, alam niya matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niya si Sarah, ibaog na ito po sinasabi si Abraham. At hindi maaaring magkaanak. Ganun pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil dito lubos siyang umasa, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Tumugon si Abraham na may pananampalataya sa panahong ito ng pagsubok na maaasahan natin lahat din. Nung nasa pagsubok siya, sinubok siya ng Diyos, i-offer mo sa akin, ano ginamit niya? Ano po? Pananampalataya. Kaya po tayo, sinasabi rin sa atin ngayon, kung kayo may pagsubok na hinaharap, meron kang pagtitiis na hinaharap, ano sabi ng Diyos? Ano gagamitin mo? Pananampalataya. Kaya nga sinabi sa Psalm 147, hindi ako nalulugod sa inyong mga kabayo, hindi ako nalulugod sa mga magagaling na kawal, kundi nalulugod ako sa mga taong may takot sa akin. Ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Hindi ko naman gusto yung galing mo eh. Hindi ko gusto anumang bagay sa iyo. Ang gusto ko lang yung pananampalataya mo sa akin. Alam niyo po ba yung pananampalataya ni Abraham, pati tayo nagkaroon ng effect ng pagpapala sa atin? Hindi niyo po ba alam yun? Ano sabi dito sa Galatians 3:8-9? Noon pa man sinabi sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya nila. Bakit? Tayo mga hintil. Bakit tayo itinuring na matuwid? Because of faith. Saan nanggaling ang faith natin? Sa ating Panginoon sa Kristo dahil kay Abraham. Ano pa sabi sa pagpapatuloy? At ang magandang balita, ito'y ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Sumasampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat at sumasampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin tulad ni Abraham. Sino po dito ang sumasampalataya sa Panginoon? Amen. Kaya anuman daw ang pangako kay Abraham, pangako din sa atin. Kaya alam niyo po man nangyayari ngayon sa nangyayari sa Israel at US? Alam nila kasi ang katotohanan. Kapag binilis nila ang Israel, pagpapalain din sila ng Panginoon. Yan ang hindi makita ng maraming bansa. I will bless the people who bless you. Kaya tayo na-bless because the faith of Abraham. Kaya tayo na-bless. Dahil sa ating pananampalataya, kaya tayo ay pinagpala, naging matuwid dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi dahil, sino dito dugong Hudyo? Wala naman dugong Hudyo dito di ba? Dugong, ano dito? Filipino, Chinese, o mukhang Chinese, Koreano, Indiano, mukhang Indiano, di ba? Pero walang Hudyo dito Bakit na matuwid sa paningin ng Diyos? Because of faith. Mahalaga po ang pananampalataya. Alam niyo po ba, ito, may ano lang ako dito. Yung pagkakatulad ni Isaac at ni Jesus. Si Isaac po, Aileen,
only child, at si Jesus, anak ng Diyos Ama, iisa. Iisa lang din, di po ba? Mahal din ni Isaac, ni Abraham ng lubos, ganun din ang ating Diyos Ama, di ba? Ito ang aking anak na itinatangi, minamahal, sabi ng Diyos Ama. Ang pangalawa po, ano ba pagkakaparehas? Ano ba ang pagkakasilang ni Isaac? Paog ang kanyang nanay at 100 years old na dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Paano ipinanganak si Jesus? Virgin Mary, miraculous way pa rin, kapangyarihan ng Diyos. Di ba, magkaparehas? Ano po ba? Si Isaac may dalang wood, di ba? Sabi din sa binasa natin kanina, may dala siya ng panggatong. Si Jesus ano dala? Kahoy din, na pagpapakuan niya. Di ba? The same. Ano pa? Sila ay willing to submit. Hindi sila ayokong pumunta. Hindi ganon. Si Jesus ganito sinabi sa Book of Isaiah, sinabi din sa Luke, na willing siyang mag-submit kahit ang buhay niya ay ang kapalit. At isa pa rito, sa Mount Moriah, ginawa yung sakripisyo kay Isaac, offering. Sa Mount Moriah din, doon sa ipinako si Jesus. The Alpha and Omega. Yung Diyos Ama at ang Diyos Anak, sila ang Diyos magpakailanman. Ang pagkakaano lang si Isaac, may nag-provide ang Diyos na lamb. Si Jesus, walang provide na ginawa ang Diyos, kundi si mismo si Jesus. Ganyan ang pag-ibig sa atin ng Diyos lahat. Kung ibig natin mahalin ng Diyos, dapat nating isipin yung mga Isaac sa ating buhay. Sino ba yung Isaac sa ating buhay? Na pina-offer sa iyo ng Diyos ngayon. Kung talagang mahal natin ang Diyos, seryoso siya sa pagmamahal niya sa atin, seryoso ko ba na ibigay mo yung Isaac sa buhay mo? Tinatanong ka ng Diyos ngayon, totoo yun. Ano yung Isaac sa buhay mo ngayon na pina-offer sa iyo ng Diyos? Handa mo ba yung i-offer sa Panginoon? Dahil may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Dahil ang pagsunod ay pagpapakita ng pagmamahal mo sa Diyos. At ang pananampalataya mo ay pagpapakita na lubos ka, nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos. Okay? Naitanong din po ulit ako, may inihiling ba sa iyo ang Diyos na isuko mo sa oras na ito? Meron bang sinasabi sa iyo ang Diyos na isuko mo na yan, i-offer mo na sa akin yan? Kaya mo bang i-offer ngayong umagang ito? Kung paano ang ating message ay tanong, mag-e-end din po ako sa tanong. Sino po ba yung mga Isaac sa buhay mo na hinihingi sa iyo ng Diyos? Alam mo yon, ikaw lang nakakaalam at ang Diyos lang. At may hinihiling ba sa iyo ang Diyos na i-offer mo sa Kanya? Alam niyo po, piliin natin sumunod sa pamamagitan ng pananampalataya at ganap natin sambahin ng Diyos sa ating pagsunod sa Kanya. Everybody close your eyes. Everybody close your eyes. Nag-iwan sa atin ng tanong ng Panginoon. Kung talaga mahal mo ko, mahal mo ba talaga ako? Alam ng Diyos kung ano man ang nasa puso, nasa isipan mo. Walang maitatago. Ganyan ang Diyos natin makapangyarihan. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, hindi na po ako magtatago. Hindi na po ako mawawalan o ikahihiya yung aking nararanasan ngayon. Lord, kausapin niyo po ako ngayon sa umagang ito. Katulad ni Abraham, merong isang pagsubok na sinubok mo siya, Panginoon, na i-offer sa Isaac. Pinakamahalaga ito kay Abraham. Unang-una, nag-iisang anak niya ito. At itong anak na ito, galing sa inyo, kayo po ang nagbigay nito. Pinangako niyo po, and then, ibibigay muli sa inyo. Pero dahil mahal na mahal kayo ni Abraham, binigay niya ito na walang pag-aalinlangan. Kaya kami sa oras na ito, Lord God, hindi po kami mag-aalinlangan na ibigay yung gusto mong kunin sa amin.
Madalas yung kinukuha mo sa amin, ito yung nagbibigay lalo na mapalayo sa inyo. Madalas yung kinukuha mo sa amin, ito yung Diyos-Diyosan namin, Panginoon. Madalas yung kinukuha mo sa amin, ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi kami nakasusunod sa inyo. Lord, sa oras na ito, we offer to you, Lord God, by faith at pagmamahal namin sa inyo. Hindi namin titignan, Panginoon, kung kami mawawalan, kundi Lord, titignan namin dahil mahal namin kayo. Kaya sa oras na ito, Lord, ino-offer namin sa inyo ito. Kaya man, church, ano ba yung gustong kunin sa iyo ng Panginoon? Ibigay mo to. Sabihin mo, Lord, binibigay ko to sa inyo ngayon. Hindi ako nag-aalinlangan. Maging kaligayahan, maging ito man ay trabaho, maging ito relasyon sa aking asawa, sa aking boyfriend or girlfriend, kung ito man ay nagiging hadlang. Na hindi ko kayo mahalin ng buong buo, Lord, ibibigay ko, Panginoon. Sapagkat ang higit o mahalaga, kung paano namin nalaman yung pagmamahal mo para sa aming lahat. Nais mo rin, Lord, yung pagmamahal na yan na itunay. At ang pananampalataya, at sinabi nyo nga po, higit pa sa ginto, dahil dinadalisay. Lord, magkaroon kami ng ganitong pananampalataya katulad ni Abraham. Dahil sa ginawa niyang yan, Panginoon, kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng buhangin sa dagat, ang kanyang descendant. At isa rin po kami, Panginoon, sa nakaranas na yan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tugunin niyo po ang aming sinasabi sa inyo. Ino-over namin lahat sa inyo, Lord. Hindi na po kami magtitira. Lalo na po yung aming pagdidesisyon. Na lagi kami ang nagdidesisyon, ang nasusunod. Ngayon, Panginoon, as a true Christian, Lord God, na kapag kami humarap sa inyo, sasabihin niyo, pumasok ka. Well done, my son and daughter, my faith and good servant. Hindi mo kami itatakwil, kundi Lord, mararanasan namin ang pagtanggap. Sapagkat buong puso ka namin minahal. Buong puso ka namin sinunod ng aming pananampalataya. Ayaw namin mapahiya, Panginoon. Sapagkat kahit kailan, lahat ng lumapit sa inyo, hindi napahiya, kundi naranasan ng pag-ibig na wagas, pag-ibig na walang hanggan, pag-ibig na hindi kayang sukatin ng maaraw. Yan ang pag-ibig mo. The Alpha and Omega, ang simula at ang wakas, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.